Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome po sa ating 365 daily devotion ni Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay continue pa rin naman po tayo sa paano dumarin sa Biblia, and we have a special series. So, ang concept po natin today ay covenant of works. So, it refers to the agreement between God and Adam before the fall, in which Adam, acting as a representative of humanity, was promised eternal life and blessing upon the condition of a perfect obedience and death upon disobedience. And makikita po natin to sa Romans chapter 5 verse 12. And the Lord commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of God and evil. When you eat from it, you will certainly die." Sa Tagalog naman po, sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy na halaman, maliban sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kinain mo yun, iyon ay mamamatay ka." Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. So, meron pong the covenant of works. So, the first one sa teaching ay Adam is the head of humanity. So, si Adam po, yung nagsisilbing naging head ng mga tao. Siya yung parang naging pinuno ng, parang mataas lang sa mga tao. Dahil siya nga yung unang taong ginawa ng Diyos, and syempre lalaki siya, na ang lalaki ay dapat sa ilalim sila ng mga lalaki, mga babae, diba? So ngayon naman sa second teaching, God requires perfect obedience. So ni-record kasi ng Panginoon na dapat you have a perfect obedience about sa mga dapat mong gawin, or sa mga gusto niya kasi na dapat mong gawin. So, sa third teaching, suffering and death entered creation. So, ito na nagsimula na yung suffer and death. Simula nung kinain ni Adan yung bunga ng isang puno na ipinagbawal ng Panginoon na kainin nila. Kasi doon na nila nalaman yung mga tama at maling gawain. Yan naman, sa application na tayo. First application, compare yourself to God's standard. I-kumpara mo yung mga nagagawa mo sa yung standard ni God bilang isang tao, yung standard ni God na ginawa niya, diba, si Jesus, upang sa ganun higayahin yung mga tao sa mabuting asal. Pero isa man sa mga taong nabubuhay ngayon ay wala pa rin nakakagawa kung gaano kabuti ang kanyang nag-iisang anak. Sa second application, contemplate the gravity of sin. So, yung kasalanan natin, dapat tinitimbang natin siya kung gano'n na siya kabigat, or yung mga nagagawa natin kasalanan. Dahil nga may mga kasalanan talaga na mabibigat na hindi naman talaga dapat natin ginagawa. So, sa third application, cherish the greatness of the covenant of grace. So, i-cherish lang natin siya, parang mahalin lang natin, or maging masaya lang tayo sa goodness na ibinibigay sa atin ng Panginoon, lalo na yung covenant ng grace. Dapat masaya tayo dahil meron tayo nun. Ngayon naman, sa discussion na tayo, since God requires perfect obedience, what does that reveal about us? So, ayun nga, yun yung kanina na we have to we don't have to make sin sa mga bagay-bagay, dahil nga ibinigay na ng Panginoon yung kautusan. So, hindi na nga dapat natin ginagawa. So, we should have a perfect obedience sa ating buhay, dahil nga sa naging manual ng buhay natin, doon na nasasaad yung mga tama at mali. So, doon pa lang, alam na dapat natin yung mga ginagawa natin. So, you should have a perfect obedience. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.